show na high sa barkadahan. Ang show na laging on time. High time! High time! Ang show na napapanahon ang pinag-uusapan. The show with the highest level of saya. Ang show na para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Ito ay walang iba kundi ang High Time! At wala nang mas iba pang mapapanahon sa pag-uusapan natin dahil tayo ay nasa World Youth Day! World Youth Day! Dahil tayo ay nasa World Youth Day! Welcome back sa akin. Welcome back. Welcome back natin sila na galing sa World Youth Day! Kaya excited ako ngayon na papag-usapan natin lahat ng na-experience nyo sa World Youth Day! Yes! Actually, hindi yun ang gagawin natin ngayong episode na to. We're gonna be talking about all the things that happened sa World Youth Day. Yes. Because the three of us here, si Ate Tenny, ako, at si Mac, we're very much blessed to be part of the ECY delegation, the official delegation of the Philippines sa recently held na World Youth Day sa Brazil. Pero before anything else, dasal muna tayo. Yes. Okay? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise and we thank you for another episode of High Time. Yes, Lord. Maraming salamat for giving us the time to talk about your greatness in our lives. Specifically right now, Lord, we're going to be talking about the World Youth Day. Yes, Lord, allow us to share and boast your greatness to the people who will listen to us. Open our hearts and open our minds and may it direct us closer to you. In your name we pray. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen! Super excited kami kwento sa inyong lahat mga ka-high-time ang aming kwento dahil wala nang iba pang mas napapanahon sa pag-uusapan natin ngayon dahil katatapos lang ng 28th World Youth Day! Na ginanap sa Rio de Janeiro! Saan yan? Sa Brazil! Hindi masyado. Tell nyo kami about Rio muna, Rio. Mamaya na yung World Youth Day, Rio. Ano yung, what's it like in Rio? Wow! Ano yung, what's it like in Rio? Ano yung time difference? Gano'ng katagal yung travel? 11 hours, ay yung travel, 25 hours yung... 25 hours. Una-una from Manila to Dubai, tas 3 hours layoff, tas Dubai to Rio de Janeiro. Yes. Medyo At ilang hours matagal. yung Dubai to Rio? Dubai to Rio, 16 hours. 16 hours. Tapos Manila to Dubai, 9. So, 9, 16, 25. Tapos may 3 hours na layoff. So, mga 28. Oh, yung mga... Ang galing sa math. Yeah. Ang galing sa math. Yun ang pinag-aralan. World Youth Day ako. Ano galing yung sa math. airplane? I know. Party. Sa airplane pa lang. Nag-hi kami dun sa pilot. Actually, sa airplane, sobrang excited kaming lahat kung ano yung mga bagong movies. So, yung mga movies, tapos I think immediately, for our batch, for our delegation, immediately when we were already settled, yung whoever was that announcing, winelcome lahat ng delegates ng World Youth Day. So kami sobrang, woo! Tapos after nun, okay, mga Magkaiba movie kasi na. kami ng flight. Ako kasi sa SFL subgroup, sila sa YFL. YFL. We left August 13, so Saturday July, na. July. July. Jet lag! Nakato ko pala yun. Namalis kami July 13. So Saturday ng gabi. Saturday ng gabi. Sila Sunday ng gabi, July 14. So sila winelcome, kami din gano'n. So excited. We're very much excited kasi marami rin sa mga kasamahan ko mga SFL na pilgrims. Halos first time na maglo-long flight. Ako din, first time ko pa. Hindi, long flight? Hindi. Just like. First time ko sa World Youth Day. Gusto ko i-share. Saan
maraming first time. Yeah. Tapos marami ring first time na nag-long haul flight. Tapos anyway, pagdating dun sa... Tagalog flight flight pa lang. Like pa lang to, next episode na yung Marami ibang kasi topic. talaga kami gusto yung kwento. Pero anyway, pagdating namin sa Brazil, never namin na-imagine actually na makakapunta kami sa Latin America. Yeah. So kasi si Ate Tenny, nakapunta na siya doon maraming beses na eh. Many times. So pero kami, parang, nung ako personally, nung bumaba ako sa Brazil, gusto ko talaga hawakan yung lupa. Kasi, Hindi mo gets ginawa? Ginawa. Ayaw! Ayan! Samahan natin siya sa excitement. Diba? Oo, diba? Parang, Never mo. talaga yung una mong gagawin. Oh, tapos nagulat din ako kasi nung paglapag namin sa Brazil, akala ko nasa probinsya lang ako sa Pilipinas. Actually. Kasi maraming mga tala-tala eh. Actually, Sabi ko, nasa probinsya ba ako? Parang gano'n. Pero yun, iba na yung lengguwahe, iba yung mga nakasulat sa airport, gano'n. So yung language nila, Portuguese. Yeah, Portuguese. So if you go to Brazil, Portuguese. Oh, Portuguese. Yun So, paano lang. kayo naka-adjust sa Portuguese lang? Ang tawag doon? Portuguese. Portuguese. Yeah, Okay. Portuguese. Paano kayo naka-usap? Di ba meron kayo mga host families? Yes. So, paano nyo sila, di ba awkward na, anong sabi nyo, hello Maganda ba? actually yung Or- experience ni Mac. Kasi si Mac, napunta siya sa Portuguese family. Tapos sino yung mga kasama mo? Oh, may kasama ako taga Venezuela at saka taga Panama. Hi, Hola, Venezuela! Hi, Venezuela, Panama. ¿Cómo están todos? Yeah, muito bien, muito bien. Hindi pa rin marunong. Muito bem. Muito bien, muito bien. Yan. Sobrang hirap nung experience eh. Yung Portuguese tsaka Spanish, medyo magkalapit sila. So yung mga kasama ko sa host family tsaka yung mga from Venezuela, Panama, nagkakaintindihan sila. So ako, ang ganda ko. Di ako. Tapos ang alam ko lang yung mga word, yung sim, obrigado, tapos Ciao. bom dia, ciao. Paano mo yun nalaman? Like, before, nag-review ka? Meron kaming parang session na may language yun. Tapos sobrang nakakatawa kasi May session. Ang tawag din preparatory session. Parang session. Tapos dahil wala akong notes sa dada, yung parang yung ginawa ni Ate Tenny nun. So ang ginawa ko, yung kanta ng yung Esperanza. Ano kanta yun? The word- Esperanza Amanecer. Oh, yung Esperanza Amanecer. Hirap eh. May translation ng English. So lahat ng words doon parang kinoconnect na the Lord is good. Yung mga ganun. So ganun ako. Sobrang hirap. Nung first trip, tinulugan ko yung host ko, bad trip ako eh. Kasi di kayo magkaintindihan talaga. Kasi di sila nag-i-English. So, the next day, Okay naman. Pag-iising niya, Bom dia! Bom dia, comer. Comer! Kafe. Ako iba naman yung experience ko. Kasi kunwari, si Ate Tenny magaling sa mag-Spanish. So, nagkakaintindihan. Siya may kasama. Kami, kasi magkahiwalay eh. Yung kada subgroup, iba-iba kami ng parishes. Nasa isang diocese lang kami. We were, first week namin, 2 weeks kasi yung parang World Youth Day. First week was the Semana Missionaria or the Missionary Week in English. Tapos the next week was the main event itself. So, dahil iba yung SFL subgroup na parish, pero Diocese of Petropolis. So, yun yung pangalan ng diocese. So, Petropolis. doon kami Petropolis. nag-stay. Pero iba-iba kami ng parishes. Kayo saan nga kayo na-assign? Mawa. Sa Mawa. Sa Señora de Guia. De Guia. De Gracia. De Guia. Doon sila. Ako naman sa Suruwi. Suruwi. Sa San Nicolao Parish. So, sa San Nicolas. Ganun. Sila, masaya kasi may taga-ibang bansa silang kasama, tapos meron silang kasama sa host family. Yeah. Kami iba. Kasi dun sa parish namin, kami lang, Philippine delegates lang. Walang ibang kasamang from other countries. Tapos, isa-isa lang kami sa host family. One family. So, ako lang mag-isa sa host family ko. Yung iba kumakasama sila lang. So, medyo hirap. Mas mahirap talaga. Kasi kunwari yung iba, maswerte sila kasi naka sila eh. May Google Translate, may Wi-Fi. So, sila type, tapos parang Type. papakita. Ganito trends, na-type nila. Excited ka? Tapos, pag binasa nila, Late reaction. type. Type ulit din. So, parang gano'n. Ako nahirapan ako kasi hindi talaga sila nag-English, that's number one. Tapos, may mga simpleng words ka lang na alam. Yung alam mo lang talaga. So, ang blessing sa akin. mga 10 yun.
nakakalimutan ko na kasi mag-Tagalog. Wow! Joke lang. Ang blessing sa akin kasi, nag-Spanish lessons kami ng World Youth Day ng Madrid. So may mga natira. So yung natira, nagkaintindihan kami ng Portuguese. So yun nga yung sinasabi niya, medyo very similar kasi. So ganun yung nangyari. Tapos dahil iba yung mga salita, dahil iba yung salita, parang sometimes it's frustrating kasi syempre, ang gusto mong makipag-communicate, di ba? Gusto makipag-kaibigan. Pero ang hirap kasi parang same. Yung same kasi nila, yes. Gusto mong sabihin, pero wala ka nang masabi. Pero it was a very wonderful experience kasi the Lord taught us to really be patient. Tapos, talagang mag-aral mabuti kasi ang hirap ng ganun. Sa akin naman yung experience of understanding Portuguese was a surprise for me. Kasi I thought, mawawala din ako dun sa buong conversation since Portuguese nga. But then I realized when I was there, naiintindihan ko sila apparently. And then, katulad yung sinabi ni Jermer na very close lang talaga yung Portuguese at Spanish. So, after the whole experience, I realized marunong ako mag-Portuñol. It's the combination of Portuguese and Spanish or Espanyol. And it was a blessing also to be humbled by God na makapag-translate dun sa mga kasamang delegates. There was a time na even the homilies are being asked for me to be translated during the whole missionary week. And wala kang pahinga kasi yung mga tao, kapag may gustong sabihin, Ate Tenny. So parang nakakatuwa lang. And then also during that week, na-experience ko din na parang may high time kasi merong mga interviews from different radio programs. May isang priest kami nakasama. He's handling a radio program in Venezuela. Tapos, so, in-interview niya ako and then right there and then, pinadala niya na yung link niya ng interview namin sa Venezuela. And then the other one, Jesus Soul, which is being shown or being heard in Panama. So, na-interview din ako doon. To me, nakakatuwa na ma-experience yung moment na you're sharing a spirituality that I have embraced dito sa Philippines. Tapos makikita mo that you're being asked to share it also to the other nation or other culture. Kasi nakikita nila, it's the same spirituality that they want their youth to have. So to me, wow yun for me, for that whole missionary week. And then, siguro yung nag-faith motorcade kami. Gusto kong gawin din natin yung na-experience namin doon, na faith motorcade. Kasama yung Panama, Venezuela, tas yung Philippines. Tsaka of course, Brazil. Meron kaming iba't ibang sasakyan. Tas ang sinisigaw lang namin, like doon sa car namin, we were just shouting to people na, the Lord loves you. Lahat ng madaanan namin, the Lord loves you, the Lord loves you. Parang, for you to experience and hear that, hindi yun normal na in your everyday walking sa street, maririnig mo may sisigaw sa'yo, hey, the Lord loves you, ganyan. So, sa akin, napakalakas nung impact din nun. And then, towards the end, merong malaking cross, bumaba kaming lahat ng sasakyan, may malaking cross, and then, we laid down all our flags, and then started to pray for the Pope, for our country, for Brazil, for the whole wide world, na sana mas maging malapit tayo talaga kay God, and for people to really experience the presence of God in our everyday life. So, amazing sa akin yun. Amazing sa akin yung experience. So, what's actually very wonderful experiences sa Brazil was the people themselves. Yes. The Brazilian people, they were very, very warm. Surprisingly, tawag dito, akala ko, well, basing yung experience from Madrid, well, magkaiba talaga sila. Pero what really surprised me a lot was the warmth of the people. Ang saya, as in talaga, parang sila mga Pinoy. Yes, parang natalo tayo sa may pagkaganon. Accommodating talaga may nila. May point ako na gano'n na parang, bakit parang mas accommodating ata itong mga to kaysa sa amin, sa ating mga Pilipino. Yung parang akala mo na accommodating ka na, warm na yung mga Pilipino. But no, lo and behold, mas warm pa grabe sila. As in, di ba? Ako, I gained a lot of Brazilian friends. Muito generosos. Brazilian friends. Brazilian friends. Yun, ako sobra, di ba, Ma? Ikaw? Tsaka sobrang prepared yung si Mana Missionary. Oo, sobra. Yung mga plan, yung mga program, grabe parang nakaspeak. Diba? Parang halata pa sa boses mo na parang pagod na pagod ka. Jet lag. Tsaka siguro yung araw-araw tayo nagsasamba. Oo, grabe. Sa samba talaga.
Paano eh. nga? Mga ganda. Parang hindi naman gano'n. Parang penguin na. Kasi Yung, tayong gagalaw yung samba nila is their typical dance. Yeah, So kapag typical. may party sila, tambol lang or tambourine, okay na, party moves na tayo. Actually, yung fun sa Missionary Week, ano siya, immersion sa mga tao. Tapos kaya siya tinawag na missionary kasi we have one vision. And that is to tell Jesus Christ, to share Jesus Christ to the people. So syempre, nandun yung interaction, host families and everything. Sila nag-faith motorcade. Ako mabilis lang na sharing. Kami ginawa namin, nag-house to house kami. Kasama namin yung mga kabataan ng Suruwi. Tapos may mga Pilipino, gagawin lang namin mag-house to house. Tapos pagdadasal namin ng pamilya doon. Ganon. So para sa akin, sobrang touching nun. Kakato kami sa bahay, tapos papakilala namin, we are pilgrims from the Philippines. Tapos gusto lang po namin kayong ipagdasal. Wow. Ano yun, kuya? Catholic? Ang hindi. Brazil, Hindi. Malay mo kasi house to house. by population, tama ito Kenny, by population, sila ang number one most number of Catholics in the world. In the world. Pero in the whole country, almost 70%, more or less 70% are Catholics. So nung nag-missionary rin kami, tinatawa. Matino naman yung tanong ko eh. Kasi house to house, ano ka naman, hindi Catholic ako. Diba? Oo nga. So yun yung pinagdasal namin. So yun yung missionary week. Magganon yung nangyari doon. Tapos the following week, dumiretso na kami sa main diocese kung saan nagkaroon ng main celebration. Come the main event. So, nagpunta na kami lahat sa Rio de Janeiro! sobrang ganda. So, ano para sa inyo, each, ano yung highlight ng buong event, ng buong World Youth Day event? Actually, madami. No? Simula, no? Madami. Ito yung mga Kasi, nangyari, sige. Ito yung mga nangyari. Nung opening mass nung... Parang excited na excited. Wala akong bonus. Go. Then nung opening mass ng World Youth Day, aga natin pumunta doon, di ba? Tapos parang sobrang daming tao. Monday kasi tayo nag-Rio de Janeiro. Monday. Pero yung opening mass is Tuesday pa talaga. Tuesday. So, everyday may iba't ibang main event. Every day is different event. Then opening mass pa lang, sobrang dami ng tao sa Copacabana Beach. Beach? So, as in, beach. Ganon. Talaga? Copacabana. Yes, Copacabana. Alam mo, ang moves niya, kung hindi ganon, ganyan. Tapos hindi siya gagano, ganon. Okay, tapos? Hindi, nung opening mass, sobrang namin ko natutunan tatlong bagay. Unang-una, yung pagmamahal ng Diyos parang buhangin. Talagang hindi mo mabilang yung pagmamahal niya. Oh! Hindi bilang ko yun. Hindi mo mabilang yung pagmamahal niya. Ma-measure. You cannot measure. Pangalawa, yung pagmamahal ng Diyos parang dagat. Nakakalubog kasi parang overflowing yung grace niya. Sobrang ganun. Tapos pangatlo yung pagmamahal ng Diyos parang hangin, kayang andalin kahit saan. No, sa ganda yun. Actually, dun sa opening mass, there were about 1.5 million pilgrims. 1.5. Halo-halo. So that was Tuesday. Nung Wednesday naman, nagkaroon ng Asian Youth Gathering. So parang ang nangyari, nagkaroon ng per continents na gathering. So, well, of course, dahil mga Asano tayo, the Asian swag, we had the Asian swag. Nagkaroon ng Asian Youth Gathering. So, Ganun lang tayo. ang daming mga nagpunta. Marami kami friends from Korea, India, Bangladesh, Singapore, Dubai. China, Dubai. We also had Filipino pilgrims from Germany. Yes. Madami. It was a very wonderful experience kasi nakita natin yung nasaan nga ba talaga yung mga kabataang Katoliko dito sa Asia. Kasi di ba, we're a minority here, so we saw yung situation. It was a very good gathering as well kasi parang na-promote din yung Asian Youth Day next year. Yes, Sa which will be in Korea! Korea! Annyeonghaseyo! Ewan ko sa'yo! So yun, maganda experience kasi nakita rin namin yung mga Filipino pilgrims doon. That was Wednesday. Tapos, after Wednesday, ano na yung sumunod? Thursday. Sure. Di ba during the World Youth Day, nagkakaroon din ng catechesis every morning. Every Every morning, yes. tama. We Very were important. privileged na privileged tayo. Philippines or yung delegation natin Yes. yung nag-lead ng catechesis sa Sao Francisco Xavier. Yeah. San Sobrang Francisco. galing. Yun ang isa sa mga main events, catechesis. Tapos Thursday, what happened na siya? Yung Thursday, ano ba nangyari? Yung Welcome Thursday? Welcome na. Dumating si Jet lag ako. Dumating si Pope.
it was a very exciting moment for all of us. Kasi parang this is the moment, this is it. Parang lahat ng events na pwede mong ma-experience at mapuntahan sa World Youth Day, ang pakiramdam naming lahat, it will not be the same if you will not see the Pope. Personally. So, kami parang, wow, paano natin makikita si Pope, ganyan. So kami, we were blessed na malapit lang kami sa barricade actually. Tapos very challenging na makita mo talaga si Pope na dumaan kasi ang daming tao. Tapos, initially, we were very close to the stage, pero actually, maliit mo pa din makikita si Pope. Tapos sabi ko, hindi pwedeng nandito ako sa Rio, tapos hindi ko makikita si Pope. So I went all the way papunta dun sa barricade. Ang layo kasi parang malapit kami sa shore. All the way papunta dun sa barricade. Tapos, hindi ko alam kung paano ako makikita si Pope. Tapos sabi ko dun sa isang kasama ko na SML, kailangan makita natin talaga si Pope. Tapos wala kaming dalang camera. Tapos, actually, meron ako dalang camera noon. Tapos nagpo-focus pa lang ako, biglang dumaan na si Pope. Tapos nagulat ako, alam mo yung feeling na parang, wow! Si Pope yung dumaan. So yun, blurred yung blurred, very na-visionan ko siya. Tapos sabi ko, there will be another moment na makikita ko si Pope. Wala na akong dadaling camera, hindi na ako magdadala ng pang video, whatever. I-savor ko na lang yung moment. Doon sa welcome ni Pope, isang magandang surprise for me was when he started giving his message. He spoke in Spanish. And to me, Spanish is just a natural language for me because of the mission. So nung narinig ko na nagsalita si Pope sa Spanish, tinanggal ko na yung earphones. Tapos sa puso ko, naiyak na ako and telling God na I know why you have sent me to Latin America, and that is for me to really understand and hear your voice. And to me, yung message sa akin ni God at that particular moment was, madaling makilala ang boses ng Panginoon. Amen. All you have to do is to just listen and be intently present kung saan magsasalita si God. So, amazing yun for me. Tapos Friday, what happened ba? Yung sa Way of the Cross, Way of the Cross, tama naman eh. Yes! Inantay ko rin si Pope ng mga almost 3 to 4 hours. Nakatayo na kasi may barricade. Sobrang daming tao doon. Tapos nakita ko si Pope, ako naman naka-video, naka-ready na. Tapos nakita ko parang, grabe, malapit na ako sa langit. Gano'n. Ngayon na affirmation. Ang boses eh. Ganun, tapos nakita ko siya parang grabe, I want to be in heaven as well. Kasi sobrang galing nung presensya na makita mo si Pope. Tapos during the Way of the Cross, sobrang galing mga performances, sobrang alam mo yung parang andun ka nung nangyari yung yung Passion of Christ talaga. Tapos parang nakita mo na in that way, nakita mo yung kagalingan ng Diyos na yun at yung end goal mo yung papuntang langit. Then after the Way of the Cross, nung Saturday, Sunday, our last weekend sa Brazil, dun yung nangyari parang isa sa mga main highlights ng World Youth Day, which is the Vigil with the Pope. Yes. So, nung Saturday night, nagkaroon ng exposition of the Blessed Sacrament. Tapos, lahat to nangyari to sa Copacabana Beach. Kasi, there was supposed to be another venue. Kaso inulan yung first weeks, kaya naputik, bumasok. They have to move it to Copacabana. Copacabana pa rin. Dati kasi alam Copacabana, hindi pa lang. Copacabana. So anyway, nung nandun na yun, exposition, ano nga? Copacabana. Kailangan kinakanta. So nung nandun na kami, stay kami doon Saturday. Ang fun kasi yung SFL YFL magkasama lang sa isang park. Natulog kami doon ng Saturday, super duper lamig. As in ang lamig. Malamig talaga. Tapos, gumising kami ng napakagandang Sunday morning. Yes. Tanda-tanda ko yung puno pagmulot ko ng mata, sobrang ganda ng langit. As in, ang sarap ng pakiramdam na... Anyway, tapos last night na kasi talaga. Hindi ako late nagising. Tapos anyway, tapos nung Sunday, that was the final mass with the Pope. Tapos, nagkaroon ng estimate na there were about 3.7 million pilgrims who joined the Pope in his last Mass sa World Youth Day. Tapos sobrang ganda ng, as in, sobrang ganda. Words are never enough to explain our World Youth Day experiences that only the heart can comprehend. Yung mga ganun. Parang nakaiyak na, parang Parang feeling ko kulang yung isang season ng High Tide. Ikwento ko. So parang hindi kompleto na
hindi mo masisingit lahat ng learnings mo in every experience. In Parang every everyday there's a experience. learning experience talaga. As in OA. So sa lahat ng na-experience nyo, ano yung number 1 na binaon nyo pabalik dito sa Pilipinas? Ako, sa lahat yung na-experience ko ng World Youth Day, ang pinaka-tumatak sa akin, be a revolutionary for Christ. Si Pope Francis talagang tinuruan na kami na huwag mahiyang ipakilala si Kristo sa lahat ng tao. Tapos yung talaga ramdam na ramdam mo sa kanya na, huy, lumabas ka, pakilala mo yung Diyos, huwag kang mahiya. Kasi hindi siya nahiyang mahalin ka. Yun talaga yung tumatak sa akin na ang kapal ng mukha natin, hindi siya ipakilala. Ganun lang, be a revolutionary for Christ. Sa akin naman yung tumatak sa akin when Pope Francis said, be a protagonist of change. Nagbagal pa eh. Protagonist of change. Hindi pwedeng okay na yan sa'yo. Since youth tayo, kabataan tayo, we are so full of innovation, so full of beautiful ideas. Yeah. Gamitin daw natin yon sa pag-share natin ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. And that is through evangelization. Karugtong yun talaga nung sinabi ni Jermer, revolutionary way of evangelizing. And to me, malakas yung being a protagonist of change and the whole idea of how can I really make it happen in my own time, in my own ways, in my everyday life. So today, nung nagkaroon tayo ng re-entry session, merong isang portion doon that we were asked, ano yung magiging commitment mo? Ako, yung pagiging protagonist of change ko will start with saying that the Lord bless you or the Lord loves you every day. So, hindi ako magsasawang sabihin yun kahit na kaninong tao na makakausap ko every day. Sa akin naman nung na-realize ko sabi ni Pope palagi na, go, do not be afraid, and serve. Yun lang yung tumatak sa akin the whole world day na kung gusto mo mahalin si Lord, kung gusto mo mag-make disciples of all nations, kailangan huwag ka matakot. Amen. Kasi sabi ni Pope everyday sa Mass, Jesus Christ is counting on us. Talagang tumatak sa akin parang hindi dapat papetiks-petiks ka, hindi dapat na parang wala kang gagawin pagbalik mo ng Rio. Kasi Lord, kinakount yung efforts mo. The little things makes a big difference in the world. Amen. Amen. Kasi, Salamat sa hindi, kasi ako, kapag habang nag-share kayo kanina ng mga experiences nyo, feeling ko, dinala nyo ako sa Rio. Hindi kasi parang, hindi kasi kung paano kayo passionately nag-share ng mga na-experience nyo, na experience nyo with the Pope, and yung mga natutunan nyo, na-feel ko na being in the World Youth Day is a very life-changing experience para sa inyo. Na hindi lang kayo pumunta doon para sabihin sa mga tao na nakapunta ka ng Brazil. Pero ang pinapagmalaki nyo, nakita ko si Cristo sa Brazil. Basta ang ganda, ang galing ng mga sinasabi nyo. So, thank you. Feeling ko din, lahat din ng mga nanonood sa atin ngayon, very, very na-inspire sa mga kwento nila. And of course, sa lahat ng viewers natin, magtanong din kayo, magpakwento din kayo dun sa iba pang nakapunta sa World Youth Day. Kasi I'm sure marami silang pwedeng ikwento sa atin na naiwan dito sa Philippines. And of course, lahat tayo, sama-samang magiging revolutionaries, sama-sama magiging protagonist, and lahat tayo, sama-samang hindi bibiguin si Cristo. Amen. And also, we would like to also take this time to you encourage everybody to experience World Youth Day. Yes. Not only for the sake of traveling, going abroad, pero yung talagang Bonus na lang yun. Bonus yun. Pero yung talaga yung definitely it's a Jesus experience. Amen. Amen. 2016, Poland. Krakow. 3 years. 3 years. That's the hometown ni Blessed John Paul II. And that time, saint na siya. Kasi ka-canonized na. Yes. With this episode, we also would like to thank for all the people who helped us Yes, make this whole experience very much possible for all of us. Kasama kayo sa lahat ng mga pinagdasal namin, sa lahat ng mga nilakad namin, sa lahat ng mga rosaries namin. Sinama namin kayong lahat for your generous hearts. Thank you. We pray that kahit hindi namin kayo nakasama doon, in prayers, you were there. Muito obrigado. Muito obrigado a todos los hermanos y hermanas Dios de de Abençoe. Brasil. Dios te abençoe. Dios de Abençoe. Obrigado. Saludos también a nuestros hermanos de Panamá y Venezuela.
Sí. Los amamos todos. Una mas. Una más. Los amamos todos. Sí. Hindi mo naintindihan ang Nintendo. Okay, maraming sa inyong lahat. Yes. But before that, of course, we close this with a prayer. Prayer is come before the Lord, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we want to praise and we thank you, Lord God, for a wonderful World Day experience. Thank you, Lord God, for meeting you there. Thank you, Lord God, for just speaking in us, Lord God, to be the protagonists of the world. Lord, continue to empower us, continue to inspire us even more to share you to other people, Lord God. And we will never miss the point, Lord God, na ginagawa namin ito dahil minahal niyo kami, Lord God. And Lord God, give us a fearless heart, a courageous heart, Lord God, to share you to other people, Lord God. First, lahat ng mga meet namin, Lord God, we be able to see you, Lord God, and to be able to share you, Lord God. In this we ask in your mighty name. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen! Maraming salamat mga ka-High Time. It's really good to be back here. Yes. And it's now time to share Jesus Christ. So see you all again next week. Once again, this is Jermer. This is Tenny. This is Mac. And this is Shenzi. And this is your High Time!